Wait! Nagbabalak ka bang mag-Osaka soon? Nakko, malamang nag-i-imagine ka na panay kain ng takoyaki or okonomiyaki. Or iniisip mo nang magpa-picture kasama si Glico Man. Pero ano-ano pa ba ang mga pwedeng gawin sa Osaka? Hey there, poor traveler, we are Vince and Josh. We've been travel blogging for the past 15 years and Japan is our most visited country. And marami sa mga tanong na natatanggap namin from viewers and readers ay kung alin ba ang mas okay puntahan. Ito ba or itong isa? So sa episode na to, we're counting down yung mga sikat na attractions in Osaka that we think are pinakasulit pasyalan. Siyempre, mas maganda na puntahan natin lahat ng nasa list. Pero kung limited talaga ang time and budget, basically, ano ba ang okay na ma-prioritize? Before we begin, if you're new dito sa channel natin, you can support us by subscribing to this channel. Libre lang naman to and madali lang. Just click the subscribe button and the bell icon next to it, tapos select all para lagi kang updated kapag may bago tayong informative travel video. We're on the road to 300,000 subscribers. Kung sa Facebook ka naman nanonood, join our 1 million strong community by liking and following this page. Ang HEF5 ay isang shopping complex na patok sa younger market. Maraming mga shops dito, pero pinakakilala to sa pulang-pula nitong Ferris wheel na iconic fixtures na sa skyline ng Osaka. It has 52 gondolas na kayang umabot sa 106 meters above ground, affording a marvelous view ng Umeda District and beyond. Kahit nga Osaka Harbor ay kita rin from here. It takes 15 minutes ang bawat ikot, so tamang chill na ikot lang. Hindi nakakatakot, so pwede to kahit sa mga seniors. Number 10 lamang to sa list natin kasi may mas malaki and mas mataas pang Ferris wheel dito sa Osaka. Yun ay ang Tembozan Ferris wheel na na-try na rin namin dating-dati pa. Mas matagal din ang ikot nun. Kung view naman, syempre may mas maganda pang viewpoints na i-discuss natin in this video later on. 800 yen lang ang bawat sakay, pero kung may Osaka Amazing Pass ka, libre na. Covered na to. You can get this pass sa Klook. Just use our promo code ThePoorTravelerKlook sa Klook, 5% off yan. By the way, lahat ng mga links and recommendations na mamimension sa video na to ay i-compile namin sa isang master list lang para mas madali nyong magamit and mahanap. Just visit thepoortraveler.net/masterlist. Kasama din dyan lahat ng hotel sa Osaka na na-try namin, pati mga discount codes na pwede nyong gamitin. Isa pang attraction dito sa Umeda na covered din ng Osaka Amazing Pass ay itong susunod sa listahan natin. Isa pa to sa mga pinaka-iconic na landmark sa Osaka and nasa Umeda lang din to. Although medyo mahaba-habang lakad din. Sa taas na 173 meters and kakaibang disenyo, agaw pansin ang structure na to. Binubuo to ng dalawang 40-story na buildings connected by the Floating Garden Observatory sa 39th floor. Yung highlight ng visit dito ay yung tinatawag na Skywalk, which is an open roof observation deck. To get here, punta ka sa 3rd floor ng East Tower, tapos elevator to 35th floor. Dito mo makikita yung escalator linking the two towers. The escalator will take you to the West Tower's 39th floor naman. Dito, pwede ka na mag-purchase ng ticket. 2,000 yen ang entrance fee, and bukas to from 9:30 AM hanggang 10:30 PM. Covered din to ng Osaka Amazing Pass, so pwede mo itong ma-access without extra charge. But pwede lang magamit ng pass dito hanggang 3 PM. Although maganda ang view dito sa observatory nila, may mas mataas and mas breathtaking na view pa dito sa Osaka na itatackle ko later sa video na to. By the way, andito ka na din lang sa Umeda Sky Building. If magutom ka, baba ka sa basement and you'll find a complex of restaurants. In particular, look for Okonomiyaki Kiji. Huwag kang mahiya pumasok kasi mababait and magigilaw ang staff dito. And order there okonomiyaki and yakisoba. If maupo ka sa may bar, lulutuin nila yan sa harap mo.
850 yen lang to nung trinay namin, pero mas mahal na siguro ngayon. Good for sharing naman yan. Nasa usapang chibog na rin naman tayo. Alam kong hindi healthy ang instant noodles. Pero aaminin ko na paminsan-minsan nag-i-indulge pa rin ako dito. Hindi kami masyadong excited pumunta dito kasi it's giving us major tourist trap vibe. Pero gumora na rin kami ni Yosh and surprisingly, fun siya ha. Walang entrance fee. Pero kung gagawa ka ng personalized cup noodles mo, you need to pay 500 yen per cup. No reservation needed. Pila ka lang and when it's your turn, you'll be given 20 minutes to design your cup. Tapos kami sa pagde-design ng cups namin. So ito na yung next stage. Paglalagay ng noodles, ingredients, at saka yung base ng soup. And kapag ready ka na, pili ka na ng gusto mong flavor and toppings. Seafood ang pinili ko, curry naman ang kay Yosh. Tapos sila na ang magsiseal and pwede mong iuwi or ipasalubong. May mini museum din sila dito, narrating kung paano na-invento dito sa Ikeda mismo ang instant ramen. Ang inventor ay si Momofuku Ando, na siya ring founder ng Nissin. If gusto mo namang jumoin sa Chicken Noodle Factory activity, kailangan mong mag-reserve, usually months in advance, and 600 yan naman ang fee. Located to sa Ikeda na nasa northern edge na ng Osaka Prefecture. Kung manggagaling ka sa Umeda or Osaka Station area, just take the Hankyu Takarazuka Main Line hanggang Ikeda Station. From here, 5-minute walk lang, andito ka na. Covered to ng Hankyu Hanshin One-Day Pass and Kansai Railway Pass. I could still see kung bakit tourist trap ang tingin ng iba. Kasi syempre branded. But mukhang nag-enjoy naman ng mga kasabay namin, lalo na yung mga bata. Kahit kami, nag-enjoy din talaga. If meron kang fascination sa cup noodles or may dalatong nostalgia sa'yo, pwedeng worth it ito for you. Sikat ang Kurumon Market for its gastronomic delights. Mapa-rare fruits man yan or mouth-watering seafood na niluluto on the spot. Hindi naman unique ang ganitong covered market sa Osaka. Napakaraming mga cities throughout Japan ay may ganitong arcade. Pero remarkable tong Kurumon dahil halos 200 years na tong nakatayo. Medyo mahal din ang mga tinda dito, pero okay na okay pa rin mag-food trip dito. Marami naman din kasing nabibilhan ng mga small servings, allowing visitors to get a taste of a wide variety of items. Something na hindi mo magagawa sa mga restaurants. And yun nga, there's so much to see and taste here. Kung gusto mo ng Kobe beef but you're not flush enough para maka-afford ng proper cut, pwede kang makasample ng small slices here. Kahit nga yung fugu or puffer fish na nakamamatay kapag mali ang pag-prepare, binibenta rin sa ibang mga stalls. Okay pa naman ako, Bek. Wala pa akong nafe-feel something inside me. Chewy, medyo rubber siya. And asa pusit, asa squid. Kung sa Namba area ka naman nagstay, madali mo tong mapupuntahan. You can find the list ng lahat ng hotels na na-try namin sa Osaka sa www.thepoortraveler.net/masterlist. For almost 10 years, ang Abeno Harukas ang tallest building sa Japan until malagpasan to ng Azabudai Hills Mori JP Tower noong 2023. Ito rin ang 4th tallest structure sa bansa. Number 1 ang Tokyo Skytree and number 2 ang Tokyo Tower. Pero at 300 meters tall, ito pa rin ang tallest building sa Osaka and sa buong Kansai region. Ang observation deck nito, called Harukas 300, ay perched sa 58 hanggang 60th floor. And yes, open ito sa public. 2 beses namin itong pinuntahan. Nung una sa araw and maganda naman. Pero habang andun kami sa taas, na-realize namin na malamang mas breathtaking ang view kapag pa-sunset and gabi.
So, binalikan talaga namin ang late afternoon para makita namin ang urban jungle ng Osaka in the daytime and at night. Noong nag-visit kami, may 3D mapping show pa sa mga glass walls. Di ko lang alam if meron pa rin hanggang ngayon. May mga restaurants and cafe din sa taas. Unlike sa Umeda Sky Building na open air ang observatory, dito may glass na harang. Pero if you're willing to pay extra, pwede mong ma-access yung helipad nila. Nagtutour din sila dito. Isa rin ang Osaka Castle sa pinaka-popular na pasyalan dito sa Osaka. Reconstruction lamang to kaya hindi to kasama sa 12 original castles ng Japan. Pero worth it pa rin namang puntahan. Sa labas pa lang, ang dami nang pwedeng makita. Napapalibutan kasi to ng scenic na moat punctuated by bridges leading to gates and shrines. Covered din to ng mga puno and kapag spring, marami ring sakura viewing sites. May pond din sa malapit na ngayon ay paborito ng photo spot. Libre ang access dito sa Castle Park kaya merong mga pumupunta na hindi na pumapasok sa loob ng main keep mismo. Pero since andito na kayo, ilaban nyo na rin. 600 yen lang naman ang entrance fee and mabilis umusad ang pila. Sa loob kasi, isang museum na nagsushowcase ng rich and intricate history ng Osaka and ng buhay ni Toyotomi Hideyoshi, ang daimyo and samurai na nagpatayo ng castle na to noong 1500s. Sa pinakatuktok ay may deck din, offering a refreshing vista of the surrounding park and the city na rin. Covered din to ng Osaka Amazing Pass, so kung meron ka nito, hindi mo na kailangan bayaran yung 600 na entrance fee. Kung fan ka ng Team Lab, isama mo na rin sa itinerary mo ang Team Lab Botanical Garden dito sa Osaka. Kakaiba to dahil unlike most other sites, it's set outdoors. Sobrang out of this world ang experience. It uses a secluded garden within Nagai Park. To get here from Umeda area, just take the Midosuji line to Nagai Station. Medyo napaaga kami so nagkape-kape muna kami. And nung malapit na ang time namin, we queued up na agad. By batch ang pagpapapasok and nung i-open na ang gate, grabe, ang magical ng feeling. Autumn nun, so makulay na talaga ang mga puno. Pero mas pack na pack pa dahil sa mga ilaw na well-synchronized na para bang minamaligno ka na. The garden is divided into 6 main sections, like tong may parang alien eggs. May pwedeng hawakan, merong ding off-limits. Ito, nasa B section naman kami na part ngayon, or Exhibit B. Yung mga itlog, mga colorful na itlog. Ayan sila. Dami no. Oh. Itong mga ito, off-limits. Pero yung mga iba, pwede siyang hawakan. Tapos pag hinahawakan mo, nag-change siya ng colors. Ganda. Tapos, may isa pang section na may mas malalaki pang itlog. Like, sobrang laki. Mayayakap mo na. Both malaki and maliit, umiilaw-ilaw. Pinaka-na-enjoy ko ay ang streak of light na to na parang espiritu tapos gumagala-gala sa mga puno. Si Yosh naman, dito naaliw sa parang mga higanteng colorful straw na lulupasay tapos biglang tatayo. Nagtagal din kami dito kasi pwede kang magpunta and magpicture in between. Tapos yung last part ay itong bushy area and pond na may pailaw na naman. Nakaka-hypnotize. Sobrang lamig lang talaga kasi nga pa-winter na rin nun and gabi. Pero fun pa rin talaga. Nagbabago-bago ang opening hours depende sa season. Kapag peak winter, it opens as early as 6 p.m. kasi madilim na nun agad. Pero kapag peak summer, 7:30 p.m. pa ang opening. But nagsasara to ng 9:30 p.m. year-round. Entrance fee is 1,800 yen for adults, 500 yen for kids. Naalala ko pa yung first time ko dito. Almost a decade ago na. Hindi ko to na-enjoy at all. Sobrang outdated na kasi. Pero over the years, ang dami ng mga in-improve, pinalitan, and idinagdag. And ngayon, isa na to sa mga pinaka-paborito ko. Andito pa rin yung mga classic na Jurassic Park, Amity Village,
and Sesame Street. Pero may Minion Park na rin and syempre, ang Wizarding World of Harry Potter. Wander around Hogsmeade, buy a wand from Ollivanders, have a pint of butterbeer, ride a hippogriff, and have a tour of the Hogwarts Castle. They also stage unique limited time only events. Nung isang visit namin, we got to enjoy attractions featuring Sailor Moon, Detective Conan, and Final Fantasy. Pero dahil matagal na kaming hindi nakabalik, hindi ko pa na-try ang Super Nintendo World. In general, mahal naman talaga ang entrance fee sa mga theme parks, mapa-Universal man or Disneyland. Pero sulit naman kasi. Kulang talagang isang araw para ma-try lahat, lalo na pag weekends na mas maraming tao, so mas matagal ang pila. When I think of Osaka, ang unang pumapasok sa isip ko ay Dotonbori and its neon lights and over-the-top signages. Tulad nito, and nito. And ito na rin. Hindi ko alam kung ano ginagawa ni Spider-Man sa clam or anong gusto niyang mangyari, pero you do you, Spidey. Don't ever change. Kahit nasabi nila pang turista lang talaga to, there's a hole in my heart na parang yung chaos lang ng Dotonbori can fill. Tsaka turista din naman ako. So kahit na ilang beses na akong nagpa-picture kay Glicoman, magsiselfie pa rin ako. I've been to Osaka 6 times now, but I visited Dotonbori each and every time. Ang festive kasi ng atmosphere dito. Parang ang saya lang lagi. Crowded, oo. Lalo na dito sa Shinsai Bashi Arcade and sa bridge na to. Pero masaya. This shopping and dining hotspot is a maze of countless restaurants and stores. Dotonbori is also peppered with bars and street food stalls. Get your share of sukiyaki, shabu-shabu, ramen, crab, takoyaki, Kobe beef kebab, and fugu if you're a really adventurous eater. Pero marami pang ibang pwedeng gawin dito bukod sa ngumanga sa mga signs and lumafang. Pwede kang mag-boat cruise. May Tombori or Wonder Cruise. Pareho yang included sa Osaka Amazing Pass, so makaka-join ka dyan for free. Dati ay may walking tour din dito, pero hindi ko alam if available pa. Before we reveal our number 1 pick, honorable mention lang muna tayo. Una na dyan ang Shitanoji Temple. Built in the 6th century by Prince Shotoku, isa to sa oldest temple sa Japan. Hindi namin to naisama sa list because hindi namin na-explore yung loob. That time kasi ay may injury ako sa paa. Ang bagal kong maglakad and hindi kami nakaabot sa last entry. Another attraction na napuntahan namin pero wala sa list is Tempozan Harbor Village. Kung nasaan ang Tempozan Marketplace, Naniwa Food Theme Park, and ang Tempozan Ferris Wheel na mas malaki, mas mataas, and mas matagal ang ikot kaysa sa HEF5. Hindi ko na to isinama kasi it's been more than a decade since we last visited. Di tulad sa ibang sites dito sa list na nabalikan pa namin later on. Ayun, so ano ang number 1 for us? Well, hindi to one specific site, but more of a general activity that you shouldn't miss. Sa Japan kasi, masasarap ang pagkain kahit sa convenience store or sa supermarket or sa fast food ka bumili. Wala namang masama doon kung yun ang trip mo talaga. Pero for me, sayang if hindi ma-try ang local food scene ng Osaka. I mean, Osaka is called Japan's Kitchen for a reason. It serves as a training ground for many of Japan's most decorated chefs, and it plays a vital role in making one of the most celebrated Japanese dishes popular around the world. Marami sa mga iconic Japanese dishes na alam natin, dito sa Osaka nagsimula tulad ng takoyaki, na naimbento dito noong 1935 and ngayon ay sikat na around the world. Even ang okonomiyaki nga raw ay dito rin ang roots, although may claim din ng ibang lugar. Sa Shinsai Bashi, you'll find the main branch of Hokkyokusei, na often credited as the inventor ng omu rice. And they still serve plates of omu rice to this day. Malalakad mo lang to if sa Namba ka nagstay. Medyo namahalan lang ako and honestly, di kami masyado na blow away nito.
Pero binisita na lang din namin kasi nga sila daw ang original. May mga specialty ramen din ng Osaka. We once tried ramen yashiki na kilala for its chicken-based broth. And Menyajoruku na ang panlaban naman ay Takaida style made with black soy sauce and chicken broth. Pero ang pinaka-paborito kong food spot sa Osaka ay Endo Sushi. I had my first meal in Japan dito. Located to malapit sa Osaka Fish Market. Medyo out of the way and ang hirap pa nitong puntahan noon. Pero dinayo talaga namin and hindi kami nagsisi. Still our best sushi to date. And nakailang balik na rin kami dito. Pero meron na rin silang branch sa Kyobashi na mas accessible daw pero hindi ko pa na-try. Laging doon sa original Noda branch kami kumakain. A plate of 5 now costs 1,300 yen plus 10% tax. Ayun, lahat ng mga binanggit naming links and recommendations pinagsama-sama namin sa ating PPT master list for easy reference. Just visit thepoortraveler.net/masterlist. Andyan din lahat ng mga hotels na na-try namin sa Osaka. If nakatulong sa inyong episode na to and kung gusto niyo ng discount, please use our promo codes when booking online. Use the Poor Traveler Klook for 5% off Klook hotels and activities. Capped at 300 pesos. Kung kailangan nyo ng internet connection, get an eSIM from Iralo para convenient. Use the Poor Traveler na code for 15% off. And don't travel ng walang insurance. Get from PGA Sompo and use code WORTHIT for special rate. We earn dollar cents every time gamitin nyo ang code namin, which helps us create more videos like this. And may discount ka pa. Win-win! Marami pa kaming Japan videos na ilalabas so kung hindi ka pa nakasubscribe, tap mo na now ang subscribe button. Ring the bell beside it and select all so you're always updated kapag may new uploads tayo. If you have questions, follow and tag us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. Just type for @thepoortraveler_L. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!